ano lang po, kamustahan lang po muna tayo. Makita nyo dito, may mga picture po ng weather. May cloudy, sunny, windy, stormy, partly cloudy, rainy. So, ang tanong lang po, sharing, kapag iniisip niyo po yung, ano na lang po yung feeling nyo ngayon? Ano yung, pag iniisip niyo yung feeling nyo ngayon, ano po yung weather at bakit? Sunny. Sunny, ma'am. Apay nga sunny. At dati napintas nga masangwanan tayo. Ah. Dahil teraramidan tayo. Ayun, thank you po, ma'am. Maliwanag. Oo, ma'am. Yung iba po. Kak. Stormy. 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 Wala. Mga ilang disputes na po kayo this year, Kak? Awan. Nadala kinikat mediation. Maraming pending. Pero, Kasi na ako, pero kinayo pa yan. lahat nasa-solve nyo na sa inyo. Mabuti. Malakpak. Ay, Kap, Stormy, sa lupad, Sunny, kasi wala nang maabot. May abot nga, mamaya. Ay, mamaya na. Last year, nakailan kayo total, Kap? Ako, less than 10. Pero yung mga Less ngayon, than 10. sinisita ko nga sa bahay na. Maganda nga yun. Ulo na. Sige po. Yung iba po, Sir, lalo nang alam nyo may parating na, ma'am. attorney sa akin, it's sunny. It's sunny. The Okay. weather for the Lupon, yung in the world of the Lupons, it's a clearing and additional information kasi sa amin. So, it's sunny because it's a rising of the sun. Informative din para sa amin. So kay ma'am naman, sunny dahil at least may orientation po tayo ngayon. At sakto din kasi sabi ni Kap, may parating na rin na kaso. Amen. Hindi niya na nasentan sa bahay. Ayaw talaga nila. Sige po. Yung iba po, may gusto pong mag-share. Sir. Yes, sir. Cloudy lang, sir. At least Cloudy. medyo may konting problema, pero at least Okay. Alright. So kay sir naman cloudy kasi yun nga. May problema din. May konting problema. Cloudy. Okay. Sige po. Yung iba po, may gusto pa po mag-share? Siguro mga dalawa pa po. Sir. Sana yung tuloy. Sunny. Yes, sir. Dami akong nilapan kami na. Ano po? Marami Nilapan na. ko, nilapan kami. Ayun o, nakasabi ko Para matuyo lang. Pareho po kayo ng misis ko pag maaraw, pag umaga, nagaganahan maglaba. Para mabango. Ayan. Sige, isa pa eh. Gusto mag-share. Meron pa po? Kayo po, ma'am. Sunny for me kasi Ay, sus! Ala, taas na expectation. Sige ma'am, tatry ka natin. Sige po. So, salamat sa sharing na yun, no? So, ano lang po, yung sa Lupon, yun nga, sabi ni Kap, parang magkaka-first case na po kayo. Pero yun, yung nakalagay lang dito, org structure, kasi alam naman sa barangay setup, si Kapitan, di ba? Siya ang pinaka-head yung sa pag-execute, meron siyang team, yung mga tanod, mga barangay health workers, sa pag-execute ng lahat ng policy. Tapos ganyan yung mga kasama natin kagawad, sila naman po yung tagagawa ng mga ordinance, mga policy na ipapatupad ng mga iba't ibang workers dito. Tapos, yung pag sinasabi parang judiciary, doon po pumapasok po ang lupon. Di ba? Pag may mga dispute, ayan na. Una kay Kap, pero kung hindi masolve sa level ni Kap Nestor, ayan na po. Doon na po sa mga lupon. At isa na to sa mga hinahanga na system natin dito sa Pilipinas sa barangay. Pag sa ibang bansa, parating madalas, lalo na sa US, kaso agad. Diretso na agad sa judge. Nadulas lang sa harap ng bahay, kaso agad. O sa restaurant, kung mainit yung kape at natapon sa dito at napaso, kaso agad. Hindi na napag-usapan. Ang maganda dito sa atin, kung maliit lang na kaso, parang sinimulan naman na kasi ito ng mga elders natin, ng mga ninuno pa, bago pa naging batas, di ba? Kung pwedeng pag-usapan, pag-usapan na lang.
So doon po pumapasok ang lupon. Ngayon sa qualifications naman po, kaya din po kayo pinili ni Cap Nestor, meron din nakalagay sa KP Law ng mga qualifications. Siyempre, meron yung mga basic, at least 18, hindi elected kasi busy na siyempre, pagkagawad. Hindi rin dapat police o army kasi siyempre kung saan napapadala yun. Tapos yung minimum din, walang conviction. Pero yung pinakamahalaga na qualification, kaya din kayo pinili ni Cap kasi meron po kayong reputation dito sa barangay na yun nga, independence of mind, fair po kayo na tao, meron kayong reputation na hindi nyo lang basta tinatanggap kung anong sinabi sa inyo, Yes. pinaprobe nyo yung issue, iniintindi nyo kung ano talaga yung tama, o ano talaga yung totoo. Kaya, pag nung napili kayo ni Cap, ipopost pa yan yung pangalan nyo sa barangay hall. At kung merong sino sa barangay na hindi po agree, na hindi ganun ang reputation o character nyo, pwede sila mag-object. Pero obviously, kaya lahat po kayo nandito ngayon, kasi na-meet nyo po yun. Di ba? Lahat dito sa Country Club Village Barangay, naniniwala na meron kayo nun, yung integrity para maging lupon. At napakahalaga po nun kasi syempre kung mag-mediate, kailangan may trust sa inyo. Kung walang trust, mahirap. Stormy na agad yun. Di ba? Hindi, nagsimulang stormy, baka mas stormy pa, maging bagyo na. So una, ano po yung mga kaso sa KP Law na sinasabing pwede po sa lupon? Una, dapat tao sa tao. Yun lang ang pwede nyo i-mediate. Kung ang kalaban o kaaway, gobyerno, or corporation, o yung mga sinasabi natin SEC registered, diba? O kahit empleyado nila na ginagawa lang yung trabaho. So technically, meron ka isang tao, pero isang kaaway, hindi talaga tao. Agency siya o gobyerno. Hindi na po kasama yun. Kasi syempre, paano sila mag-mediate sa malaking organization yun, wala naman iisang pwedeng umupo at magsabing, ito na lang ang areglo. So una, tao sa tao po dapat. Pangalawa, pag mga offense, criminal offense, pwede po, pero yun nga, hanggang 1 year lang. Pag less than 1 year, ay pag more than 1 year ang penalty, parang sinasabi ng batas, hindi na pwede ang hustisya makuha sa pag-aareglo o mediation, di ba? Kung gusto ng hustisya, pag mabigat na kaso, ay fiscal na yan. Pero kung maliit lang na kaso, less than 1 year, o ang fine, less than 5,000, pwede po dito. Pwede po dito pag-usapan at magkakaroon pa ng hustisya. Kasi ang hustisya naman, hindi naman sino manalo, matalo, pero yung magka-harmony. So, pag harmony, maliit na kaso, pwede. Pero kung mabigat, mahirap naman yan, di ba? Halimbawa, na-rape. Hindi mo naman pwedeng sabihin ipaupo at sabihin ano bang pwedeng i-areglo mo, di ba? Usapan na yun. O kung pinatay ka mag-anak, papaharapin mo, ano bang pwedeng areglo dito, di ba? Nakakaano ng dignidad na ng biktima. Kaya sabi ng batas, doon lang tayo sa 1 year or less ang penalty. Tapos, madalas nakaway tungkol sa mga real property. So, pag real property, dapat kung saan locate, so saan ang barangay ng real property. Pero halimbawa yung dispute nila, more than one ang property. Tapos yung isa dito sa Baguio, yung isa nasa Trinidad. So normally, hindi na po dapat pwede yun, kasi nga magkaibang barangay. Pero may exception yun. Kung si complainant at si respondent mag-agree na hindi, dito na lang sa isang barangay kung saan yung isang property para mas simple kaysa nagastos ng pamasahe pa Baguio at pala Trinidad, pwede po sila mag-agree na sa isang lugar. Pero yun, kailangan mag-agree. Kung parehong, kung isa gusto, yung isa ayaw, wala. Tabla, diretso na lang po sila sa court. Tapos, yung isa naman po, kapag si complainant at si respondent magkaibang barangay, saka magkaibang syudad. Yung isang si complainant, taga Baguio, si respondent, halimbawa taga Tuba. So normally yun, hindi na pwede kasi nga, hindi na sila same city. Pero ang exception kapag yung city magkatabi at yung barangay magkatabi. Border po kayo, di ba? Anong barangay po ang katabi nyo na ibang city na po? Pihalo.
Yeah. Barangay yan, Bagyo. Bagyo pa rin, sir. Bagyo. Yes. Bagyo pa rin. Yes. Walang- Yes. Bagyo pa rin. Itugo, ay, Itogon. Itogon. So ano yung pinakakatabi niyong barangay? Na Tuding, Itogon sir, na? Tuding. 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 Ayun. So halimbawa, si respondent, taga Tuding sa Itogon. Tapos si complainant, taga dito. Ay hindi, balik na rin natin. Kasi dapat kung saan si respondent ang venue. Halimbawa si respondent dito, pero si complainant, taga Tuding sa Itogon. Normally, hindi pwede, pero dahil magkatabing barangay, kung mag-agree sila, pwede. Pwede ituloy dito. Pero yun, nag-apply lang yun kapag magkatabi yung barangay. Kapag ibang barangay na sa Itogon na medyo malayo na sa inyo, hindi na magkatabi, hindi na po pwede yun. Kahit nag-agree sila, sir? Yung... Oo, kasi ang sabi ng batas, adjoining barangay. Kung hindi na sila adjoining, yun lang, wala nang legal basis para gawin. Parang sanitary camp at saka yung sanitary camp and then across is already well church, diba? Oo. Trinidad na. Yes. Pero yun, dahil magkatabi, pwede naman po. Kasi parang practical lang, magkalapit naman. malapit sa boundary. Oo, basta adjoining. Sa boundary. Pero ginawa na lang ng batas na adjoining kasi baka naman kung hindi nila sinabing adjoining, ano yung masyado ng malayong barangay, kabilang dulo na ng ito. Sablan. Mag-asawa. Oo, baka hindi na practical. Kaya adjoining po ang batayan doon. So kayo, yung mga border na barangay ng Baguio, at least mag-apply po yun sa inyo. Tapos, pag labor dispute, halimbawa na-dismiss o na-suspend sa trabaho, di na po yun kasama sa lupon kasi meron na sa NLRC, sa DOLE. Dole. May mediation process na sila doon. Diretso na lang po para hindi na magdoble-doble. Tapos kapag mga away na sa agrarian reform, sa pagsadar, mga ganyang kaso, manaward, diretso na rin po yan sa DAR. May proseso na po sila, hindi na rin po yan sa lupon. Tapos ang mga hindi rin kasama, halimbawa, yung isang party nakulong na, nasa police station na, yung gano'n, syempre hindi nakasama sa lupon. Urgent na kaso na yan, diretso na po sila kay fiscal. Or halimbawa, heinous crime. Ayun po, more than 1 year ang penalty. Tama po, ma'am. Or kapag ang complaint, sinabi kinuha yung halimbawa, yung family. Sabihin na kinuha yung kamag-anak namin ng military. Yung sa nakikita natin sa news, yung habeas corpus, gusto nila. Pag ganun, hindi na rin ito kasama kasi urgent na po yan. Pero everything else, pwede po kasama. So halimbawa, pag utang, madalas utang po ang kaso. Minsan sinasabi iba, pag malalaki na, 1 million, hindi na sa amin. Wala po ganun ng batas. Kahit, basta tao sa tao, kahit 10 million yan o 5 million, dadaan pa rin po sa lupon. Meron yung sinasabing small claims procedure sa court. 1 million or less, pupunta rin sila kay judge, tapos bawal din ang abogado. Pero, dadaan pa rin po yun ng lupon, kahit sakop po siya ng small claims. Kasi, syempre, sina judge, maraming mabibigat na kaso, kung pwedeng masolve, dito pa lang sa barangay, mabuti. Kasi, pagdating pa rin kina judge, although wala na silang gastos sa abogado, may gastos pa rin yun sa pamasahe, sa oras, at yun nga, sina judge, ang gusto sana, yung mabibigat na kaso lang ang tutukan nila. Yung mga utang, pag tao sa tao, hanggang sa maaari, dito po sa barangay. Sige, may tanong po. Gusto nyo iklaro tungkol sa jurisdiction, ano yung mga kaso na hindi na dapat kasama sa lupon. Tribo to tribo. Ano po? Tribes. Pagtribo. Indigenous. Technically, sabi naman ng batas, pwedeng i-apply yung tribal customs para mag-settle ng dispute. Pero, sa procedure lang po yun, no? So, halimbawa, pag yung kasong, yung mga sinabi na, mag-heinous crimes, hindi pa rin pwedeng isakop doon kahit gamitin ang tribal customs. Ang pwede lang ng tribal customs, yung procedure, kung paano nyo gagawin, di ba? So, kung ano man yung custom doon, yun ang susundin, pero sa procedure lang. Yung sa kung ano yung pwedeng kaso, hindi pwedeng baguhin po yun ng tribal custom. So, meron mga ibang barangay, sabi,
ayun, pag dati sa tribal custom, kahit rate, pwede pag-usapan. Pero, pag dito sa KP law, mahirap po yun. Kasi, mga yung sa jurisdiction, kung ano lang talaga yung authority. Yung sa procedure lang siya pwede. So, meron yung iba na sabi, dati, nagawa namin. Pinag-usapan, nag-agree naman sila. Sinundan namin yung tribal custom. Technically po, si complainant o yung victim dun, halimbawa kasong rape, pwede niya lang sabihin na, hindi, ayoko na sundan yung amicable settlement kahit na pinirmahan. At legal po yun kasi wala naman jurisdiction, walang authority nung simula. So, yun yung sinasabing void or parang walang visa yung naging settlement, hindi siya legal. So, parang sayang lang din ang oras kung pipilitin ng tribal custom na hindi naman sakop ng KP law. Kasi nga, for procedure lang po siya, di ba? Pwedeng wala na yung mga written, wala na yung mga motion kung paano dito sa barangay, pero dapat sundan pa rin kung ano ang sinasabing authority lang ng katarungang pambarangay. Attorney. Yes, ma'am. Clarification. So, if halimbawa sa group or sa tribe na ayos nila and then the complainant changes it, nagbago yung isip, pwede niya ulit na i-erase na lang. Para sa law. una, ang first checklist, yung kasama po siya sa jurisdiction. So, parang less than 1 year po ang penalty. So, kung less than 1 year penalty, same lang din po. Pag na-settle na po ng elders, merong yung sinasabing 5 to 10 days para, 10 days para i-repudiate, no? Although depende din sa tribal custom. Procedural na lang din yun eh. Yung sa tribe Pwedeng lang, mabaliwala. yung tribe lang. Oo. Okay. So, yung ganun po, basta pasok sa jurisdiction, pwede na po yun. Kung masettle nila, yun na po dapat yun. Pero kung nagbago yung isip, and then they go to the barangay and then consult the barangay or the kapitan from their tribe, Yes. lilipat sa barangay and then they raise the same case. How will they go about it again? Starting ulit ba yun sa kapitan, the kapitan and the head of the tribe or yung mismong complainant? Mag-depend po. Kasi yung, pag dito po kasi may 10 days na mag-repudiate, no? Bawiin. Although procedural po kasi yun eh. So, siguro yung first check po dun sa tribal custom po nila, pwede ba yun? Pwede bang bawiin? Pag silent, wala naman po silang rule, pwede nyo i-apply yung dito. May 10 days para bawiin. Pag hindi binawi, go. Pero pag binawi, yun, pag-uusapan na lang kung pupunta na ba kay CAP or kung meron din ba silang tribal custom na paano. Yes, no. Pero, nalis nila ang nag-iisip. Ay, arrest. Opo. Nagsulatan. Sulatan, Sulatan. naalis po rin nandun. Yes, tama naman po yun. Baka hindi sila. Amicable settlement. Oo, tama po yun. Oo. And then, yun nga, may 10 days naman, kung di nila binawi, tapos na po yun. Tapos na. As good as judgment, as good as order ni judge, yung amicable settlement. Sir, Bago iwala yung kwan, usapan nila. Yung unang decision. Ay, hindi po. Yun naman, nagpirma si CAP. So, parang yun na yun. Na-attest naman. So, yun na po yung decision. Hindi po siya mababaliwala. Basta hindi bawiin nung isa. Pero yun nga, kung bawiin within 10 days, yun po. Pwede po yun. Pwede After 10 days, Wala na. Wala na. Bawal na bawiin. Parang order na yan ni judge. Final na po siya. And executory. Pwede na po siya i-execute. Yes, Sir sir. naman sir, ano sir, si Kapulit ang may reklamo kung may boundary dispute, sinong mag-ano sa kanya sir? Kung si Cap. O kasi may reklamo. Oo. Sanggol. Number one. Pero wala to, wala. Wala naman. Wala naman, example lang. Maraming property kasi si Cap, kaya ano. Pero pag ganun, silent, no? But, ang pwede naman dyan, yung iba ginagawa, yung number 1 kagawad na lang muna, ang parang gagawa ng parang di ba, pag wala si Cap, si number 1 kagawad muna. So baka pwedeng si number 1 kagawad muna yung first 15 days kung ano yung ginagawa ni Cap. Kasi syempre, party na siya eh. Hindi naman pwedeng siya din ng ano, mag-mediate, di ba? Parang split personality na siya. No? Magsasalita, nag-role playing. Ano sabi mo? Hindi, mabalik. Sir, I think I have to,
kasi din sa Bineco, when we were there, Yes. ang sabi, the Lupon group is the Kapitan and the Lupon. Yes. Okay. So, pag kami case, halimbawa si Kapitan, Yung ang mga kagawa, Lupon. they're not supposed to be Yes, to be tumigil. Hindi dapat. connected with Hindi the ano. dapat. So, hindi ba yung Lupon na or we Member. have to consult somebody higher from the ano? Kasi Yeah. ang pagkasabi sa ni Attorney Kansas, Ah. ang sabi niya, the kagawads are not to be connected with the ano of the Lupon. Yes. Normally, tama po yun. Kasi po ng barangay is our Oo. kapitan with our leader. Yes. So, may kaso ngayon yung leader namin. So, who's the proper person to fix yung problem since our leader, siya ngayon may problema. And then, the kagawads naman are not, Alam. they have a boundary doon sa grupo na. Oh, so actually, medyo Lupon. silent yung law po dun, no? Hindi niya kinover. But one option is, pwede yung isang lupon. Kasi dapat 2 levels of mediation, di ba? So pwede mag-designate din isang lupon. Yeah. Siya muna gagawa ng first 15 days. Although, yun nga, yung iba kasi minsan, yung number 1 kagawad muna ang mag-fill in ng role ni Cap. Yung parang OIC arrangement muna. So exception lang siya. But normally, tama po yung sinabi Attorney Fianza, pag wala namang ganong kaso, dapat, kapitan ng lupons lang, ang mga kagawad, ano lang, May boundary. kumbaga, pwede makinig, Yes. pwedeng mag-suggest ng policy, but within lupon and kapitan lang dapat. Sir, is it right, halimbawa, example lang, na si Kapitan may problem, and then, the kagawads would prefer to back off from the problem. Parang Yes. ganon. Can he, as Lupon, consult yung, like si Sir Benji Magaganda, or the mayor? Sir, bang consult? Ah, pwede naman. Or consultancy lang. Pwede, oo, at any time naman pwede kayo mag-consult ng city legal. Pero yun, para kung ang situation lang naman is sikap ang isang party, I think medyo straightforward. Pwede mag-designate ng isa sa inyo na maggagawa muna ng role ni Cap for the first 15 days. Before mag-constitute ng pangkat. Pwede rin po yun. I think hindi naman siya contentious na issue. Oo. Just for discussion. Yes, pero maganda rin na-raise niyo po. Actually, mas maganda practice na ganun para hindi na yung rule na yung kagawad, hindi na ma-involve, ma-maintain. So actually, mas okay po yun. Na isa na lang sa mga lupon na mag-fulfill ng role ni Cap. Sige po. May follow-up question? Clarification po? Wala effect ba yun since take up ang nag-appoint yung sa halimbawa ako yung respondent. Yes. Tapos mag-constitute si Kapitan naman yung appointment sa wala kayong ano ba? Hindi pwede. Pag yung kapitan. Kasi parang may update Conflict of interest. Hindi ka na magkaroon ng Well, may... May conflict siya. pag ako'y mag-complain ako. Lupon dapat. Well, ayun din po yung dahilan kaya yung pinipili din ni Cap dapat na lupon, yung may independence of mind. Yes. So, meaning, independence din sa kanya pagdating sa trabaho as lupon. Sa lupon. Although, parang sa ano din yan eh. Kumbaga, para sa mga court din yan na kaso. Halimbawa, yung kaso sa harap ni judge, ang isang party, yung government, di ba? Parang by analogy, same din. Si president din naman ang appoint sa judge. Paano yan? Di ba? So doon na po talaga papasok yung usapang integrity at independence ng lupon. Yes. Dapat talaga ma-exercise na yun. Now, syempre, kung biglang may lalabas na mga situation na parang halimbawa, yung isang lupon na in-appoint, pinsan niya pala, or masabi, may close relationship, di dapat yung part ng integrity at independence mag-inhibit dapat. Or pwede mag-raise ang isang party na dapat iba na lang para wala nang duda. So yun. Pero yun, doon talaga papasok dapat yun. Kumbaga yung lupon kahit ang baka tingin niyang, at saka hindi naman siya magde-decide eh. Mag-mediate lang naman dapat siya eh. Di ba? So, yun. Doon papasok po lang. Captain. Sir, may iba-ibang sagot. Ano po yun? Ang question ko sa ibang kasama kong kapitan. In case na nag-leave ako, officially,
Yes. Diba, nagawang kagawad? Yes. I-exercise niya lahat ng function ko. Oo. Including as Oo, group yung number one. Yes, technically. Kaya in case na may kaso, pwede siya mag-jail. Yes. Oo. Parang as OIC kapital. Yun ang Sumot lang rule din niya. pinirman tayo. Kasi Di ko UC dato. Pwede naman yung University, just bilang JK higher Wada. rank group or people. Yung nga nalilito. yung nalito. Pag nag-leave po kayo, Di birthday. parang mas Sabi pa lang, malinis. we- Siya naman, number one ng parang Kanta OIC kan to kapital. regalo. Di sabi ko Siya na rin. 77. Ay, 73. For the lupon, para straightforward. Parang ganun. Oo. Pero yung sa sitwasyon kasi kanina, kung complainant kayo, technically, di naman kayo absent. Parang ibang sitwasyon din yun. Pero So, kung parang nag-leave. okay din naman na pwede rin mag-designate ng isang lupon. Kasi parang technically, hindi pa naman OIC si Pag number one nag-leave. kagawad doon. So, yun lang. Kaya medyo magkaiba po yung sagot natin doon. Sir, clarification. Yes, So you ma'am. mean na pag naka-official leave halimbawa si Captain, yung OIC is number one kagawad. Yes. Pero under the officers of the lupon, yung who is appointed by the Kapitan to take over as leader of the group. Parang ganun ba? Hindi yung OIC. Technically, si kagawad pa rin kasi yung Mag-uupo. standing in yung temporarily Temporary. for cap. So siya na rin yung parang yung first 15 days, pag-constitute ng pangkat, si number one kagawad yun, temporarily lang habang wala si cap. Ay, Ay, si Kagawad Jonas mo ba? Ayan pala. Kagawad Re- naman. Ready na daw po ba kayo Kagawad Jonas? In case may balak yata magbakasyon. Mag-ready lang daw po kayo. Ikaw ang matundol sa amin. Yes, Pero pagkaso, Sabi ko ng buong council, para para this case, Yes. di naman natin masasabi na steady ang kapitan. Pag sinara ang kapitan sa next, alam na nila. Oo. Tama naman po. magkasakit, ganon. Ay, Example lang, example. Pag nagkasakit, pag Nakapag-good. vacation, Pag vacation na lang yun. Hindi naman nagkasakit. emergency na. pag-resign, Hala, hindi ka. Bawal na. Ayaw na. Pag nag-abroad, reality. That's reality. Preparation, pwede din. Oo, ano lang. Para same page lahat. Kapag biglang nagbakasyon, tapos biglang si number one nagawin ng OIC, hindi na magka-issue o away pa. Okay din po yun. Alam naman nila yan. So, ayan po. Sorry, may follow-up question pa po doon? Wala pa naman. Sige, naisip na lang. Pag-isip na lang. Susunod ulit. Oo nga. Ayan po, pagdating naman sa penalty, usually madali lang naman i-google. Cyber libel penalty, lalabas. Madalas lalabas kasi yung mga Spanish term. Defamation. Yung criminal code natin, naka-Spanish pa eh. Yung reclusion perpetual, arresto mayor, etc. etc. Pero lahat naman yun may katumbas na years na penalty. So, usually ang pasok lang sa lupon pag sinabing arresto menor. Kasi yun, pag arresto menor, mga 1 to 30 days. Pero arresto mayor at lahat ng iba, usually 6 months to more than 1 year. So medyo labas na po yun, no? Na penalty. But yun, basta may pag-offense, pwede nyo po i-search. I-google nyo lang penalty, tapos yung name ng offense. Tapos yan, may prescription period din po siya na pwede nyo rin i-check. Utang. Ay, yes ma'am. Sige. kasi yung mga, Yung mga late na ako namin, hindi sinabing may Google pa. ganun ba? Pero yun, oo. Kasi iniisip ko paano Yung- ma-distinguish Yung kinagat ng kabalyo, kinagat ng aso. So, halimbawa, physical injuries. Physical injuries, search yung penalty. Tapos click nyo. May lalabas po doon. May search result po. Masasabi niya agad. So, halimbawa po, Dog bites. halimbawa, physical injuries. Ay, dog bite. Kabalyo.
Penalty. Aso, hindi siya tao sa tao eh. Yung isang party mo, aso. Pero ba kayong may-ari? Aso. May kaso. Negligence. Well, pag dog bite, kasi hindi ko makita kung criminal offense siya. Pwede sa lupon. Pero wala naman criminal offense na halimbawa yung nakawala yung aso, tapos nakagat. Hindi naman po siya crime. Pwede ka kasuhan, diba? Civil case, pero hindi siya crime. So pasok po yun sa lupon. Ibang usapan kung nag-away sila at ginamit niya talaga yung aso para katulong niya at nagka-injuries. Di ba papasok dyan sa yung sa responsible na may mga penalties yan? Responsible pet ownership, Di ba meron yes. doon kung natangkot? Tapos nag-neglect. Pwede doon i-apply. Nag-neglect. Yes, yun, pwede po doon. Oo, So hindi na injuries. Titingnan na lang po yung penalty doon. Ano nga ba ang penalty doon? Hindi ako Kabalyo bite. search ko nga yun. No? Kabalyo bites. May Ano kaso. po yung nagkakaso na po kayo na gano'n? Hindi ka ba yun, sir? Kabayo! Kabalyo bites. Okay. Kasi pag mga dog na nag-disease, nire-refer namin yun sa health center. City ordinance na. Baka sito eh. Kinagat ni Kabalyo, nagatos na ni Kabalyo, di Bawi. Siguro yan, Nagigay damages. mahina ang net ko siguro. ngayon eh. Pero Yung mga damages. try natin. Penalty if pet bites. Tingnan natin kung aandar ang data ko. Ay, mahina. May ordinance Pero yan, yung ganun. Hindi pa criminal offense na yun. May ordinance na sa kaso mo, kali mo. Pag criminal offense kasi, Hindi pa, dapat hindi pa. galing Congress lang. Sa barangay, pwede kayo mag-ordinance, pwedeng may fine. Pwedeng maggawa. Sa May city, city ordinance, inadapt lang namin sa pag crime, usually yung crime meaning may kulong, no? Usually dapat from Congress sa city, pwede rin pero limited. Responsible Depende. person. Dapat may inaangkla siyang batas. 6 months pa Oo. ba? Ayun, oo. Pag ganon, so criminal offense, pwede, pasok pa rin naman po sa lupon. Kapag isa ang sinisettle ng kasi dun sa horse bite, yung Yung gastos. Di gastos. Yun lang naman. Hindi naman, hindi ba naman balak ipakulong? Okay. So ayun, pag gano'n lang naman yung complaint, yung civil lang ang concern niya, pasok na po yun. Bagay Pwede po damages. yun. Ngayon, pag yung gusto niyang mapakulong, ayun yung i-google na, tingnan na yung Yung penalty. ayaw gumastos. Ayaw magbayad. Ayun, pasok po yun, kasi gastos lang, civil lang. Pero yung gusto niya ipakulong, dapat tingnan doon i-google ano yung penalty, how many, abot ba siya more than 1 year? 1 month. Pag yung pag Depende sir kung sino is mapakulong. respondent, hindi niya inuuna yung mga, katarungan. Yung mga Oo. ordinance. Ganun. Hindi Pag, pwede. pag sinusumbon mo, ayaw mag-appear. Okay. Tawag na pulis. So may 2 options po kayo dyan. Una, basta napadala nyo ng summons at natanggap niya, may Bad proof na. kayo na natanggap niya, either pinirmahan or Ayaw kung niya. ayaw niya pirmahan, kung sino po yung nagdala, pagbalik, pwede mag-attest kay Cap na pinadala ko sa araw na to, nakita niya, natanggap niya pero ayaw niya pirmahan. Korte. Or iniwan ko at natanggap niya. Pwede po yun. Considered na-serve na po yun. May 2 options. So yung una, pwede niyo po siyang ipa-indirect contempt. Magpa-file po kayo dyan sa City Hall, sa mga court, sa Municipal Trial Court, na siya, indirect contempt, may kasamang kulong po yun. Anywhere from 1 to 30 days. Oh. So yung una, yung threat po. Di ba? Pwede niyo siyang i-threaten na kung di po kayo sumunod, pa-filean po kayo namin ng indirect contempt. Yung pangalawa, meron din yung certificate to bar action. Pero yun, useful lang yun kung si respondent, meron din siyang kaso pabalik kay complainant. So halimbawa, yung horse bite, sabihin ni complainant, kinagat ako ng horse ni respondent. Pero sabihin ni respondent, yung sa gastos, ginasgas, nabangga mo dati yung kotse ko, mas malaki pa yung gastos doon. So parang offset, sabihin niya. Kung si respondent ayaw mag-attend, pwede po kayo mag-issue ng certificate to bar action. Meaning, si complainant, yung horse bite, pwede niya ituloy yung kaso. Pero si respondent, kung na-issuean niyo siya ng CBA, ang kabaliktaran ng CFA,
Ibig sabihin, pagdating kay judge, natuloy sila sa court, yung horse bite, papakinggan ni judge. Pero yung nabangga na sasakyan, hindi niya naiintindihin yung kay respondent kasi na-issuehan niyo siya ng CBA. Kumbaga, natapos na yung kaso niya. Dahil hindi through settlement, pero through CBA. Dahil ayaw niya irespeto ang proseso, hindi yun, sige, tapusin na natin dyan. So, ayan po, pag ginugoogle nyo, halimbawa physical injuries, lalabas din, depende kung gaano katagal siya na-incapacitate o na-hospital, di ba? Kapag hindi makatrabaho siya dahil na-hospital o bedridden ng 10 days or more, mabigat na yan, diretso na kay fiscal. Pero kung, di ba, basta napadoktor lang, gas-gas lang, mga pasak, nakatrabaho pa rin naman siya agad pagkatapos, ayun, arresto menor yun, less than 1 year, pwede po yun sa inyo. Kabalog ka rin. Pero halimbawa, vowsy, karamihan ng penalty sa vowsy, pag tingnan nyo, more than 1 year. So usually yun, pag vowsy yung kaso, diretso na po yan sa fiscal. Masyado na siyang mabigat para gawin dito. Kung hindi na po yun sakop ng lupon. Halos lahat, pag tingnan nyo vowsy. Kahit threat lang, kahit di pa talaga naghugbog, o kahit sabihin yung economic abuse lang, yung pinagbawal talaga magtrabaho, o maghanap buhay yung si Mrs., wala na po yun. Mabigat na po yun, diretso na po kay fiscal. Oo. Sige. Anyway, alam naman na yung pagsalupon, public and informal. Meron kasi isang barangay, minsan buong angkan kasama na nakinig sa kaso. Technically, pwede po yun. Pero syempre, bilang pwede kay CAP o sa mga lupon, isa-set nyo pa rin yung tone, di ba? Parang kina-judge lang, hindi ibig sabihin lahat ng audience pwede makinig o pwede magmarites, di ba? Pero kung may mga pag-uusapan na medyo sensitive na details o very private, pwede nyo pong i-exclude ang public po doon. Pwede mag-private. Maganda lang po, i-minutes nyo lang po bakit, di ba? Bakit kinailangan na wala mo ng public doon. Pero kung wala, ang default, dapat public po. And then informal, usapan lang. Yes, ma'am. I'll just make a comment. Kasi ang learning namin sa Lupon is, if there's a respondent and complainant during the dispute, members, kung may witness man, the captain should make a summon to the witness para allow siya pumasok. Pero generally, pag neighbors and everything or relatives, they are not allowed to join the muna. Para yung hindi nadadagdagan yung, di ba may comment kasi marites. ang informal Yes. So they have the tendency to butt in pag nag-uusap yung respondent and respondent and the complainant. So yung learning namin sa Lupon is if possible, we limit yung present lang, the complainant, respondent, and then we pangkat. That is, the three pangkat is 3 members of the Lupon. Yes. So sila lang yung nandun. And if the captain is available, better siya. Pero if the pangkat is there, limit yung grupo na kasi nga, yun nga ang tendency ko minsan it's an informal there are people who tend to, hindi ba yung gano'n, kikisingit sila. So sometimes it's difficult to control pagka may group. So what we do in our barangay pag gano'n may hearing or may dispute, we limit only to the pangkat na 3, plus yung complainant at the dispute. Kung may witness man na sino man si captain, yun lang, meron. Yun lang kami. Di magandang practice naman po siya na i-limit. Although, siguro yung kailangan nyo ng bantayan, if halimbawa yung family or ng isang party, whether si complainant o si respondent, gusto sumama, at pilitin nila, hindi sumunod agad, strictly speaking, pwede dapat sila. I-allow nyo. Pero, maganda practice naman na, di ba? Kung pwede nyo i-limit. Pero parang siya sa court lang, di ba? Technically, although under yung parties, may mga bench na kahit sino pwede pumasok at lumabas. Ang ginagawa po ng mga ibang barangay, kung sakaling may ganun, magpilit sumama and wala kayong basis para sabihin medyo sensitive yung pag-uusapan, kung isang magandang practice, nagsiset sila ng ground rules, pati sa audience. So kung nandito po kayo, pwede makinig lang, pero hindi kayo pwede magsalita unless kinakausap kayo. Sir,
Yes, ma'am. Alunda. Kasi hindi ba, it's a barangay, it's not a formal court. So aren't they, for their privacy rights within the barangay? Where will the privacy rights fall in kung sakaling kasama ang mga kapitbahay? It's just a Yes. dispute. It's not a formal ano lang naman, it's just a dispute. Oo. So, where we move on as come in, we make them, pinag-aayos namin sa amicable arrangement. So, ay pinag-aayos lang yung complainant at dispute, respondent. So, if we allow neighbors, hindi ba, asan yung privacy namin? Yes, actually. Ano nga po yun? Well, kaya po yung ganun yung batas, it's meant for transparency. So para lang hindi isipin na pag laging closed doors yung baka linuluto. But, to your point, tama nga din naman po. So if the moment you see na may very private details, by all means, pwede nyo na po i-call na bawal ang public dito. But yun nga, parang mas exception siya or dapat malagay nyo lang. Yung iba naman, automatic by setup na lang. Hindi parang dahil may separate room ang lupon and then kailangan pumasok doon, parang naturally, wala nang nagtatry pa pumasok. Okay, kasi yun yung parang may instill sa amin for how many years? Yes. From Sir Benjamin Magdangan and the other Yes, at tama pa rin po yun. Sa amin, yung privacy rights of the... Oo. Kasi the lupon is not a formal court. So Yes. dapat may privacy yung complainant and respondent before it is filed in the court where it could be already filed. Yes. At tama pa rin po yun. Magandang practice to maintain. Ano lang, siguro yung kailangan bantayan if biglang may gustong pumilit mag-attend and then pag gano'n, linawin nyo lang bakit may ano yung sensitive details at i-minutes nyo para hindi kayo pwede issuean later on na sabi sa KP law, dapat public, ayaw nyo kami papasukin. So i-document nyo na lang po na maayos. Documented yun eh. It's in Okay. the KP law. And then, if halimbawa may gustong mag-witness for the respondent or the complainant, yung learning namin kasi is the captain should summon yung gustong mag-witness. Yes, tama naman po Hindi sila yun. basta pwedeng mag-walk. Yes, tama po yun. Kaya po. Tapos may secret para hindi sila pupunta sa barangay. Okay. Pag pumunta yung complainant dito na sensitive yung Kapanya kaso, Baleda. Wait, sabi ko sa kanya, magpabayad ka pa ng 500. Tawagin mo na lang yung tao, kung tayo sa bahay mo. Hindi ka pa magpabayad ng 500, hindi ka pa matichismis, tayo lang. Actually, tama pa rin po yun. Baga yung sa KP law, ano na lang, something yung bantayan lang kung biglang may mag-contest ng practice nyo. Attorney. Oo nga. 500 po yung filing fee nyo dito ka. Itinaas mo. Para yung seryoso lang talaga. Tama naman. Attorney. Meron din nangyari na ganyan dito, pero parang privacy lang. Aha. Utang po. Utang. Tapos nagamit nila yung isang nagtatrabaho sa kumpanya, dyan Okay. sa malaking kumpanya. Ngayon, itong yung respondent, taga rito yung asawa niya, pero nakatira na sila sa other province. Okay. Ngayon, noong sinumon na siya ni Kat noon, yung previous na ni Nakap, ngayon, yung respondent, kinuha niya ako kasi kapitbahay ko sila saan. Okay. Kinuha niya ako. Yung dialogue na yon ay nagkaroon din ng magandang pag-uusap. Okay. Kasi nag-bias naman ako, yung Aha. siyempre yung nagtatrabaho doon, ginugulo ng collector, ginugulo siya. Ngayon, ito namang respondent, sabi niya na hindi niya ginamit. Okay. Hindi niya ginamit yung taong yun, yung complainant. Ngayon, nagtanong sila kung meron pang pinagpasahan sa telephone number niya. Kasi kung telephone number ang ibinibigay sa financing, pwede na yun makautang. Yes. Ngayon, itong complainants, kasi nung nagpa-process ng papel, itong nagtatrabaho diyan, ibinibigay niya yung CP number. Okay. Kaya siguro yung doon sa correspondent, tinawagan siguro yung kamag-anak, yung kamag-anak na ibinigay siguro yung number, yung sa complainant. Yung pag-uusap-usap na yun, naging witness ako, nagkaroon din ng development.
Okay. At pinagpirma siya na hindi na dapat na gagawin yun. Kasi kung gagawin pa yun, talagang ikakaso siya sa korte. Na-settle naman. Okay naman po. Okay naman. Dialogue pa naman. Yes, dialogue. Pwede naman din po yun. Yung hindi pa talaga pumasok. Ano siya? Dialogue. Ayan po. So maganda practice pa rin naman po ng dialogue. Hindi naman tinatanggal ng KP law yun. Saka sa witness. Although I guess ang impact lang sa inyo yung sa LTIA, no, parang may requirement sila at least 10 disputes. Pero pag less than 10 disputes naman, sabi nga ni Cap Benji, ibig sabihin, peace and order ang mas category. Okay. Ayan, working break na lang po tayo. Sabi na